Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Grace Gospel mga kapatid laban sa Roman Catholic Church. At ang topic ngayon mga kapatid ay patutunayan ng ating affirmative na walang relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia mga kapatid. Ang ating affirmative natin si Brother Iggy Boy ng Grace Gospel at negative naman si Brother Jared ng Roman Catholic Church. Sa ating setup ng debate, yung ating standard na setup dito sa Russia TV, yung ating 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Maunang magsalita ang negative, mahuhuling magsalita ang ating affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ito ay standard rules ng Russia TV. Dahil bago lang sa akin si Brother Iggy Boy, so babasahan ko siya ng rules. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili mo na mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. At ang unang lalabas sa inyong bibig ay yung categorical question. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. At yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So tumawag lang kayo ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. 10 segundo yan. Any na sasabihin nyo dyan ay yan yung sagot nyo. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, chapter and verse, ay magbibigay kayo ng talata. However, pag sinabi niyang wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya during first course examination, ay i-automatic next question ko yan. Pag sinabi niyang hindi ko pa nilatag yan, next question, automatic yan na next question. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong kahit inilatag or hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng warning sa akin ay may disiplina yan. So either minus 1 minute or additional 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon, gaya ng mga salitang hindi ka nag-aral, nagsisinungaling ka, ang inyong iglesia ay kulto, mga ganon mga kapatid, ay tinatanggap ko pa yan at okay pa yan sa akin. At out of topic are not accepted. Hindi ko din pinapahintulutan na tumawag ang ating mga kapanalig ng ibang katawagan sa inyong mga iglesia. So hindi ko papayagan yan na magbigay kayo ng ibang katawagan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. Hindi ko pinapahintulotang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, naka-live tayo ngayon sa Russia TV YouTube channel at sa aking Facebook mga kapatid. At naka-live tayo doon. At by the way, ako nga pala si Admin Russia Vista mga kapatid. At ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. Ako yung yung moderator, streamer, timer, at host na din sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sangayon bro, sangayon bro. Thank you. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Ayan, sangayon ako bro sa ikaayos gaya ng sulat ni Pablo sa 14:40 of 1 Corinthians. Dahil pag walang kaayusan, si may pinagulong ng Galatia, sa demonyo yun. Okay mga kapatid, yun yung ating konfirmasyon.
At bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience at ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali. Unahin natin ang ating apirmatibo. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa ating lahat, sa mga viewers, sa iyo Bro Russia, Bro Jared. This is my first time na maglalaro ng debate, no, magdidebate. Lalo na ang katunggali ko, si Bro Jared, na sinasabi nilang The Walking Bible daw. No? Pero kahit The Walking Bible siya, kung hindi wala siya sa katotohanan, wala pa rin. No? Ako pala si Iggy Boy, taga Davao, member sa Grace Gospel Church of Christ sa TCM, Thanks to Commission. O yun lang. Yun lang, bro. Thank you. That is a brother Iggy Boy, mga kapatid. First time ko siyang makita ng debate. I am very excited also dahil bago sa akin tong Grace Gospel Church of Christ pa. Tama ba? Tama, bro. Tama. I am, maganda ito, mga kapatid, dahil meron tayong mga bagong mapapakinggan na katwiran sa ibang ganitong mga churches, mga kapatid. So abangan nyo. Dito naman tayo, pakilala yung tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Ayun, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga igsuon. Tignan natin kung makakatindig ang maling aral at maling doktrina ng mga lumitaw na bulaang propeta gaya ng ating katunggali na kinatuparan ng 24-24 ng Mateo. Ngayon, pinuna niya yung pagiging walking Bible. Saka ba naman nakakita Biblia may paa? Pag sinabing Biblia, world book, walang paa yun. Sa cartoons kang nangyayari yun. Huwag mo i-apply yung cartoons sa realidad. Ayun lang yun. Dahil kabangbangan yan, gaya ng nasa 24 maybe ng kawikaan. Yun lang po, moderator. Okay, yan naman si brother Jared, no, ng Roman Catholic Church. Ilang beses na din akong nag-cater ng kanyang mga debates. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede nyo i-share itong live streaming na ito or mag-tag kayo ng mga friends dyan, mga kapatid, para marami tayong makapanood ng debate natin, mga kapatid. You can also comment kung ano yung sa tingin nyo na nangyayari sa debate dahil magbabasa ako ng ilang comment, mga kapatid, after ng cross-examination. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. At by the way, ang ating topic ay patutunayan ng ating affirmative na walang relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia, mga kapatid. Brother Iggy Boy ng Grace Gospel, your time start now. 10 minutes. Ulit, magandang gabi mga viewers. Ngayon, sa tema namin, sa proposisyon namin, patutunayan ko walang relihiyong makapagliligtas ayon sa Biblia. Bakit? Sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. No? Kung intindihin natin, lahat ay nagkasala. No? Walang kahit isa. Lahat ng tao nagkasala. Walang exempted. Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Ang kamatayan. Hindi ang reliyon. No? Kaya ngayon, no, patutunayan ko na hindi ang reliyon. Dahil ang kasalanan ay may kabayaran, ang kamatayan. No? Lahat tayo nakasala eh. Lahat tayong mamamatay. No? Lahat tayo ay patay sa mata ng Diyos. No? Kamatayan sa English, death means separation. No? Lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Walang kahit sino ang hindi nahiwalay sa Diyos. No, mga kapatid. Kaya, anong magagawa ng reliyon na lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos? No? Sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, sa kanina binasa ko, but the gift of God is eternal life
through Jesus Christ our Lord. No, ang kaligtasan daw ay matatagpuan lamang kang Kristo Jesus na ating Panginoon sa Tagalog, no? Sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi ang salita ng Diyos, King James Version to, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Ano daw? May iisa lamang na tagapamagitan sa Diyos at sa tao, at yun ay si Jesucristo. Hindi reliyon. Hindi reliyon ang tagapamagitan na sinabi dito. Sabi pa dito, one mediator, no? Isa lang. Sabi pa sa Juan 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No? Siya lang ang daan. The only way para sa kaligtasan. No? Bakit? Bakit siya lang ang daan? Kasi sabi ko nga kanina, lahat ay nagkasala. No? Bro Jared, lahat ay nagkasala at ang gusto ng Diyos na maligtas ay yung mga, sa English pa, righteous, yung walang kahit anong bahid ng sala, no? Bakit si Jesus Christ ang daan? Dahil si Jesus Christ ay walang bahid ng kasalanan, no? Sabi dito, kung tatanggapin natin si Kristo, no, we believe, no, kung mananampalataya tayo sa Kanya, no, siya ang daan, siya ang kaligtasan at hindi ang reliyon. No? Sabi dito sa Romans chapter 3 verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. No? Sabi ng Romans chapter 3 verse 22, this righteousness, ang righteous lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa langit, no? Only righteous. Kaya ang makakapasok sa langit, only righteous. Paano mo makukuha ang righteousness? Sa pananampalataya mo kang Kristo Jesus, no? Basahin ko ulit. Romans chapter 3 verse 22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Sa sinong sumampalataya, no? Mananalig, diyan mo kukuha ang righteousness na gusto ng Diyos upang ang tao ay maligtas. Bro Jared, hindi ang reliyon. Dahil kahit ano pa ang reliyon mo, no? Kung hindi ka righteous, hindi ka maliligtas. Sabi dito sa Romans chapter 4 verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ano daw? Basahin ko sa Tagalog. Romans chapter 4 verse 5. Sabi dito, Romans chapter 4 verse 5. Romans chapter 4 verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. No? Hindi sa reliyon. No? Klaro na, Bro Jared? Hindi sa reliyon, kundi sa pananampalataya. No? By faith, we are justified, righteous. No? Sa definition sa ibang definition niyan, declared righteous by God. Dinaklara ng Diyos na ikaw ay ano ba yan sa Tagalog? Matuwid, walang kasalanan. Walang kasalanan. Yan ang sabi ng Diyos kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus. Saan ka sasampalataya? Sa kanyang mga gawa, no? Hindi sa gawa natin, hindi sa reliyon natin. Kahit ano pang reliyon mo, no? Walang makakapagligtas sa tao. No? Bro Jared, no? Walang reliyon ang makakapagligtas. Only Jesus Christ, no? Paano? Kung tayo'y sasampalataya sa Kanya. Sabi dito, no? Sabi sa Juan 14:6, no? Siya ang daan,
Walang ibang daan, no? 1 Timothy chapter 2 verse 5. There's one mediator between God and man. No, bro, Jared. Walang isa lang, iisa lang, no? Hindi anong reliyon mo, kung anong reliyon mo. Roman Catholic ka, no? Hindi 'yan ang daan, no? Paano ka maliligtas ng reliyon? No? Sabi ng Romans chapter 5, lahat tayo patay na sa paningin ng Diyos, no? Ang patay ba may magagawa ba? Wala na, no? Kaya kahit saan kang reliyon pupunta, no? Wala kang magagawa sa kaligtasan mo. No? Kundi ang Diyos ang gagawa sa kaligtasan mo, Bro Jared. No? Yun lang, Bro Rasha. Doon lang. Okay mga kapatid, so diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. 7 minutes bro. Your time start now. Hello, bro, Yuji Boy. Ready ka na ba? Oh, ready na, bro. Ready na, bro. Next question. Tinatanggap mo ba yung sinabi mo na ang paningin sa ating ng Diyos, tayo ay patay? Tinatanggap mo, yes or no? Categorical. Yes. Kung tayo ay hindi pa sumasampalataya sa gawa ni Kristo. Okay. Ngayon, kung sinabi mo kanina, sa paningin ng Diyos tayo patay, tanong, sabi sa 12:27 ng Marcos, hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Tanong, sinong mas matalino sa inyo ni Marcos? Siya na nagsasabi, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay? O ikaw na nagsasabi, ang Diyos, ang paningin niya sa atin, ang pagkilala niya sa atin ay patay? Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw o si Marcos? Categorical. Si Marcos, mali lang pagkaintindi mo. Pareha kami. Yun. Mali lang ang pagkaintindi mo. Tayo. Wait lang Jared. Next question. Wait lang bro. 20 seconds yan bro. Proceed ka muna brother Iggy Boy sa pagpapaliwanag bro. Mali ang pagkaintindi mo, bro. No? Sa anong talata yon, Marcos? Hindi nga sa Diyos ng mga patay. No, yung mga sumasampalataya sa reliyon sa kang Kristo Jesus, no? Patay yun, hindi siya kung ikaw hindi ka pa sumasampalataya sa Next kanya, question. Next sa kanya question. mga gawa, 20 seconds. Next question. Ikaw hindi ka sagot-sagot tanong ko Sabi mo kanina, mas matalino si Marcos. Ngayong sinabi mong matalino si Marcos, tama ang sinabi ni Marcos na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi mga buhay. At sinabi mo naman, ang pagkilala at pagtingin sa atin ng Diyos ay mga patay. Ngayon, kinakain mo na ba yung sinasabi mo kanina at kinokontra mo na yung sinasabi mo? Yes or no? Categorical. no. Paliwanag mo bro. 20 seconds. No. Okay na? Sabi ko nga, ang sasampalataya kay Kristo Jesus ay mabubuhay. No? Ang mga patay lang, Ngayon, Wait lang. Sige lang. Proceed lang. 20 seconds. mali pagkaintindi mo, bro. No? Balik ka sa tema, bro. okay, balik tayo sa tema. Ngayon, sabi mo kanina, patay ang mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Ngayon, alam mo ba ang tamang definisyon ng pagsampalataya kay Kristo? Sa pamamagitan ba ng gawa o hindi sa pamamagitan ng gawa? Sagot, categorical. Hindi sa pamamagitan sa faith gani, sa sumasampalataya nga, hindi gawa. Okay, Faith, wait lang. Next question. Next question. Ngayon, sabi mo, faith lang, hindi pala sa pamamagitan ng gawa. Ngayon, sinong mas matalino sa inyo ni Pablo? Si Pablo na nagsasabi sa 2:10 ng Efeso, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Aba, ang sabi pala ni Pablo,
Ginawa tayo nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Samantalang ikaw, sinasabi mo, hindi sa mabuting gawa. Sinong mas matalino sa inyo ni Pablo? Ikaw o si Apostol Pablo? Sagot, categorical. 10 seconds, bro. Russia. Proceed, 10 seconds. Mali yung pagkaintindi mo, bro. No? Mali. Hindi Objection, nagsasabi. moderator. Bro, Time stop po na. Ipasok muna natin yung objection. Objection, negative, ano yan? Ang tanong ko sa kanya, categorical. Therefore, you should answer that categorically. Bro, ganito Ang tanong bro. ko, Bro, Jared, wait lang bro. Ang sinasagot niya ngayon bro, yung 10 seconds bro, na pagpapaliwanag agad ha. Brother Iggy Boy, paulit yung sagot mo na 10 seconds bro. paulit mo sa kanya, bro, yung tanong. Hindi, yung sagot mo 10 seconds kanina, naputol kasi. Proceed ka bro. 10 seconds. No, ang yung gawa na sinasabi ni Apostol Pablo para yun sa mga ligtas na, no? Dahil kailangan ng kaligtasan ay pananampalataya. Next question, 10 seconds. okay. Ngayon, sabi mo kanina, yung mga sumampalataya at mga naligtas na, yun lang ang kailangan gumawa. Therefore, yung mga hindi sumasampalataya, impyerno pala yun. Yes or no? Yes. Imperno yun, bro. Yun. Next question. Okay. Ngayong impyerno na, hinatulan mo sila. Sabi sa 5.13 ng Galacia, tatapwat sa mga nasa labas, Diyos ang umahatol. Tanong, pangutana, sino ang mas matalino sa inyo ni Apostol Pablo na naman? Ikaw na nagsasabing impyerno sila o si Apostol Pablo na nagsasabi, datapwat sa mga nasa labas, Diyos ang umahatol. Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw o si Pablo? Categorical. Sagutin mo ang akong 10 seconds, bro. Proceed bro. Mali lang yung interpretation mo, bro. No? Objection, Mali pa rin yung moderator. interpretation mo, bro. Bro, No? 10 seconds yung ginagamit niya dito bro ha. Sige bro. Proceed, next question bro. Next question, Okay. bro. Ngayon sabi mo mali ang interpretation ko. Saan mababasa sa Biblia na sinasabi, ikaw Jared, mali ang interpretation mo? Meron ka bang mabasa o wala ka mabasa? Sagot? 10 seconds, bro. Proceed 10 seconds. Balik tayo. Ano ba yan, bro, Jared? Ano ba yung tanong mo? Objection, moderator. You are under cross-examination. Therefore, you need to answer my question. Okay. So, bro, 10 seconds pa din yung ginagamit niya dito. Lahat ng sasabihin niya. Talagang yan yung sagot niya. Sige. Proceed. Sige. Next question Bro, naman. Jared, walang kwenta yung question mo. Next question. Next Okay. question. Ngayon, walang kwenta ang tanong ko. Therefore, tinatanggap mo na walang kwenta ang 3:15 ng unang Pedro at walang kwenta yung tinanong ko sa iyo na gaya ng sinabi mo, kasi ang tanong mo sa akin, ang tanong ko sa iyo, saan mabasa sa Biblia na sinabi, out of context ka, Jared, hindi mo naiintindihan. Meron ba o wala? Sagot. Meron o wala? 10 seconds, bro. Proceed, 10 seconds. Bakit mo ako hahanapan, bro, ng mga bro Jared nyo? Walang kwentang tanong yan, bro. Next question, 10 seconds. Ngayon walang kwentang tanong. Therefore, tinatanggap mo, wala ka rin kwenta dahil tinatanong ko lang kung ano yung sinabi mo na mali ang interpretation ko. Ngayon, tinanong ko sa iyo, sabi mo, mali ang tanong. Ngayon, nasa katinuan ka pa ba? Yes or no? Sagot sa akong panguntan. Yes. Nasa katinuan, bro. Next question. Next question. Ngayong nasa Time. 7 minutes time. Ay, time na. Kaya? Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. At bago natin puntahan yung ating negative presentation, shoutout muna kay Kamatuuran Official, out of topic na. Eme Alfonso, out of topic, hahaha. Jose Arnold Alferez, kawawa naman itong sulpot, pakapala na lang. Shoutout din kay Patrick John de la Peña, ipit na ipit ang kalaban ni Bro Jared Almazora. Yan na kasi wala kayo sa katotohanan, kaya wala sa inyo ang espiritu ng katotohanan. Lumipat na kayo sa simbahang katoliko
na pillar of truth. Shoutout din kay Mikey Kel. Wala na, durog na yung sulpot. Shoutout din kay Philip G. Itong si Iggy Boy, parang si Butlay lang na dating katunggali ni Bro Jared. Parang nagpa-practice lang sa debate. Shoutout din kay Rishal Kalantok, nasa Catholic ang lahat ng kalokohan. Shoutout din kay Kun Kun, nako, ha ha ha. At Ariel Remuelnya. Ayan na nga sa pool na Pastor Totoy. Shoutout din kay Henrix Amukad. Sana nanood yung pastor ng batang ito. Shoutout din kay Pondol Hall. Pataka lang ka. Dinha og storya. Dira Chuy. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. I am supporting the affirmative. Although Christianity is a religion itself, through Christianity that is the new covenant, Jesus himself, maybe ang ibig sabihin ng affirmative ay no denomination can save. Ayan, shoutout din kay Pelson. Kawawa tong batang to, napaka-delikado ang katiting ng kaalaman. Di alam ibig sabihin ng religion. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Kaso kay Bro Iggy Boy stand tayo, pero tingnan natin paano tibagin ni Brother Jared. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Siyempre, dako tayo sa ating negative presentation. Brother Jared ng Roman Catholic Church bilang negatibo. Your time start now. Yan mga kapatid, hindi man lang ako pinagpawisan kay pastor o sa evangelist ito o believer daw ng Diyos nila. Ngayon, nakita natin yung mga sinabi niyang talata at yung mga isinagot mo sa atong panguntana out of context, at bukod sa out of context, hindi niya kayang tindigan kung ano yung sinabi niya ngayon. Yung huli kong tanong sa kanya, hindi niya nasagot. Lahat ginagamit niya yung 10 seconds para makalusot. Nako, kung talagang tunay na Kristiyano ka, sabi nga ni Cristo, 37 ng day, tatapot ang magiging pananalita ninyo. Oo, hindi. Kaya pag tinatanong kang categorical, matuto kang sumigat ng categorical. Ang nangyayari sa'yo, 10 seconds. 10 seconds. Bakit? Ipit na kasi. Paano ipit? Ipit na ipit. Sobrang ipit na ipit siya sa akong mga panguntana. Di man niya matubag. Bakit? Kasi ang tanong ko sa kanya, sinabi out of context yung mga binabasa mo, Bro Jared. Ngayong out of context ang binabasa ko, tinanong ko sa kanya, saan mababasa sa Biblia na out of context ang sinasabi ni Bro Jared? Wala siyang babasa. Ngayon, kung sinabi niya na mali ang tanong ko, siya yung unang-unang mali. Dahil tinatanong ko lang kung ano yung sinasabi niya, because you are under cross-examination. At huwag kang sasagot ng hindi ko tinatanong, mapapahiya ka sa diskusyon na ito. Kung bihira ka naman, no? Ngayon, pag-aralan natin ang atong tema. Sinabi niya, Christ is truth, Christ is the way. Tama, si Kristo naman talaga ang daan. Uunahan na kita, John 3:16. Sa pungkat ngayon na lang mga pagsinta ng libutan, kaya sinigay niya kanyang palataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang ginagawa ng mga born again, tinutupin na ito mga kapatid, hindi na kailangan ng relihiyon, mga kapatid. John 3:16 na lang, Rome na lang, palataya na lang, ligtas na. No. Bakit? Dahil ang tamang pagtanggap kay Kristo, parang si Butlay 12:48 ng 1 ay pagtanggap sa utos ni Kristo. At isa sa utos ni Kristo, 12:9 ng Roma, yung makisanib sa mabuti. At yung mabuti na yon, yun yung katawan ni Kristo. 1:18 ng Kolosas, siyang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia. At yung iglesia, yun ang relihiyon na ipinangaral ng atong Ginoong Kristo. Paano mo sasabihin hindi kailangan sa kaligtasan to? Kaya nga, yung tusukit tanong ko sa kanya, hindi niya na masagot Kaya kakontra na siya ng apostol, kakontra na siya ni Jesus. Kaya ang tanging na isasagot niya na lang, mali ang tanong mo, pantanga ang tanong mo, out of context ang tanong mo. Paano magiging out of context? Ipulong mo na po ng out of context dahil tinatanong ko lang kung ano yung i-present ko because you are under cross-examination at para dumaloy ng mabuti ang ating diskusyon. Ngayon, kailangan ba ng relihiyon para maligtas mga kapatid? Ngayon, bubuo tayo ng isang pundasyon, siguro 1/4 na pundasyon dito sa ating makakondole. Kasi pag naglagay ako ng malaking pundasyon, baka hindi niya na mag-iba mamaya sa cross-examination. Ngayon, ano ang mga patunay na ang kanyang mga binasang talata ay out of context? Binasa niya yung Roma, binasa niya lahat ng mga talata na ginagamit ng mga denominations ng born again. Alam ko na yan. Dahil galing ako sa inyo. Hindi mo pa sasabihin, alam ko na ang babasahin mo.
Ngayon, yung binasa niya, hindi na daw kailangan ng gawa. At yung nasa 2:10 ng Efeso, ang sinasabihan daw dyan ay mga save na. Totoo bang mga save na? At paano sila masesave? Aba, ang pagtanggap kay Kristo, 12:48 naman pagtanggap kay utos ni Kristo. Dahil ang kautusan ni Kristo, 12:13 ng Ecclesiastes, basahin natin, itong wakas ng bagay, lahat ay narinig kang matakot sa Diyos at sundin mong kanyang utos sapagkat itong katungkulan ng tao. At isa dun sa katungkulan ng tao, 3:6 ng Efeso, yung pag-anib, 12:9 ng Roma, yung pagtanggap o pag-anib sa mabuti. At yung mabuti na yon, yun yung itinuyo ng ating Panginoon sa Kristo na relihiyon. Katunayan, 3:18 ng Mateo, o kay Pedro, hindi naman ang kausap dito, yung pastor ninyo na ang pangalan ay Pastor Nabus. Hindi si Pastor Nabus yung usap ni Pedro eh. At paano kayo magkakaroon ng otorisasyon? Wala kayong otorisasyon. Kaya ang sinasabi nyo, hindi na lang kailangan ng relihiyon para maligtas dahil hindi naman ang pastor nyo ang kausap sa 16:18 ng Mateo. Ang kausap si Pedro, ano ka? Sabi, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At yung iglesia na yon, yun ang relihiyon. Bakit? Dahil doon nagaganap ang pagsamba. At ang ibig sabihin ng pagsamba ay triskia. At ang definition ng triskia sa Greek ay relihiyon. Ngayon, may itinayo pang relihiyon ng ating Ginoong Jesucristo. May itinayo. Sa 3:15 ng unang Pedro, ang kautusan o inyong sambahin. Ibig sabihin ng pagsamba is triskia in Greek. At ang ibig sabihin ng triskia ay relihiyon. Ngayon, saan magaganap ang pagsamba? Saan magaganap pagkakatipon? 6:25 ng Hebreo, 28:20 ng Mateo, magpapangaralan, magtuturuan saan? 2:46 ng Gawa, tatagdarin kita ng talata. Sabi sa Portugues, y el separando unánimes todos los días no templo. Sa Tagalog, araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. At yung templo na yon, o ang relihiyon na yon, sabihin kasi nito, ang relihiyon is a group of people. Tama. Group of people that congregate on temple. At isa na doon yung mga apostol. Anong ginagawa nila doon? Nagkakatipon. Araw-araw. 3:15 ng unang Pedro, sumasamba. 4:24 ng 1, sumasamba. At ang ibig sabihin ng pagsamba sa Greek ay triskia. At ang ibig sabihin ng triskia ay relihiyon. May relihiyon bang mga apostol? Meron. At yun ang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, kung gigibain niya ito, naku, kalaban mo na si Kristo. Sa makatwid, tinatakwil mo yung salita ni Kristo, kaya ikaw yung antikristo. God is good. All the time. All the time, God is good. Kaya natatawa ko dito eh. Naalala ko tuloy yung kinakanta ni Father Darwin. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. Bakit? Dahil sabi sa isang talata ng Biblia, kung isa o dalawa na lingkod niya nagkakatipon, naroroon ako sa gitna nila. Ano yung pagkakatipon? Ano ang congregation? Ano ang pagsamba? Is a triskia. At ibig sabihin nun, relihiyon. May relihiyon bang mga apostol? Mayroong relihiyon. Saan magaganap? Doon sa iglesia na itinayo ni Kristo. At ang namumuno doon ay hindi si Pastor Nabus na founder ninyo. Ang namumuno doon, 1:18 ng Colosas, ang atong Ginoong Jesucristo. Yan lang mga kapatid. Sana gabayan ka ng Diyos, pastor o member. Yan muna ang ilalagay natin at gibain mo sa cross-examination. Salamat mga kapatid. Okay, so dyan nagtatapos ang negative presentation ng ating negative Brother Jared ng Roman Catholic Church. Dako tayo agad-agad sa ating 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Igaboy ng GG or Grace Gospel. Your time start now. Unang tanong bro, sinabi mo ba na si Pedro ang pinadala sa'yo? Yes or no? Si Pedro pinadala sa akin. Wala naman ako sinabing pinadala. Ang sinabi ko, ang kausap ni Kristo ay si Pedro. Wala naman nakalagay sa 16:18 ng Mateo na ipinadala. Ano? Sabi, next question. Objection. Categorical question. Bro, Rasha. Objection rin, moderator. Wait lang. Jared ha. Bro, Igiboy, ano nga yung pagpipilian mo na niya? Pinadala ba si Apostol Pedro sa kanya? Yes or no? Okay, pinadala ba? Yes or no? Brother Jared, counter objection doon. Ready ka nang mamili? Ang counter objection ko, moderator, wala naman ako sinabing pinadala.
I am under cross. Ang tinanong mo sa akin, yung sinabi ko. Huwag kang magtatanong Okay, na hindi ko sinasabi. Lalabas na chismoso Okay, ka. okay. Chismoso. So ganito. Ipahit Magde-decide. mo naman ako. Okay na bro. So ganito bro, Jared, yung tanong niya bro, tinatanggap ko yan as a valid question Sige. kahit pa nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling ha. Pwede mo naman sagutin ng 10 seconds kung talagang hindi mo yun sinabi or anong stand mo dyan. Gagamitin mo ba or mamimili ka ng yes or no? 10 seconds, Proceed. moderator. 10 seconds. Ngayon, ikaw nagtatanong ka, wala sa tema tinatanong mo at huwag kang magtatanong na hindi ko sinabi dahil binasa ko din sa 18 ng Mateo. Walang nakalagay dyan na padala dahil wala naman Next Shopee doon. question, Ang nakalagay dyan, Next si question. Pedro sa iba mo naman dito. Next question, 10 seconds. Next question. Sabi mo kanina, si Pedro ang founder ng ang binigyan ni Kristo para sa Roman Catholic. Yes or no? Yes. Bakit? Di sa 18 ng Mateo, hindi naman si Pastor Nabus ang kausap doon, si Pedro. At pag umabanti ka sa 19, ano mang talian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit. Ano yun? That is a authorization. Palibasa kayo, basa-basa lang. I self-proclaim. Next question. Ipitin mo naman ako. Ano ba ang nabasa mo sa Mateo chapter 16 verse 18? Church o relihiyon? Yes, Church. Church o relihiyon? Church. At nagaganap sa church yung relihiyon. At ang relihiyon in Greek is triskia. At ang ibig sabihin ng triskia, pagsamba. At yung pagsamba, nagaganap sa church o dun sa iglesyang tinayo ni Kristo. Ano ka ba naman? Hindi mo pa ba alam yan? Next question, moderator. Pareho lang ba ang church at relihiyon? Yes or no? Pareho lang ba ang relihiyon at ang church? Yes. Ang church ba at ang relihiyon ay pareho lang? Yes or no? Yes. Bakit? Dahil yung relihiyon nagaganap sa church at ang definition ng relihiyon sa Greek ay triskia at ang ibig sabihin ng pagsamba. At nagaganap yung pagsamba, 3:15 ng unang Pedro, 2:46 ng gawa, dun sa iglesyang itinatag ni Kristo. Hindi sa itinatag ni Pastor Nabus. Next question. Ipitin mo ako kapatid. Ngayon, isa ka bang Romano Katoliko? Yes or no? Yes, I am member to the Iglesia Católica Apostolica Romana ayon sa Biblia. Next question. Ano ka ba naman, no? Sino ang una niyong Santo Papa? Si Apostol Pedro o si Apostol Pablo? Ay, si Apostol Pedro. Dahil ang unang kausap doon si Pedro, ang sabi, o ikay Pedro. Hindi naman sinabing, o ikay Pablo. Ano ka ba naman? Magtanong ka doon sa sinabi ko. Huwag ka magtatanong sa hindi ko sinabi. Ipitin mo ko, kapatid. Hindi mo ko naiipit eh. Next question. Kung mag-uutos sa iyo si Apostol Pedro at si Apostol Pablo, sino ang susundin mo sa kanilang dalawa? Si Apostol Pedro o si Apostol Pablo? Parehas. Parehas. Objection. Ito, moderator, ang sagot na Time stop. Okay, wait lang. Unahin natin objection ng affirmative. Ano yan? Sabi ko, categorical. Si Apostol Pedro ba o si Apostol Pablo? Okay. Pagpipilian niya. Sige. Okay. Ito, moderator, 10 seconds. Okay. Wait. 10 seconds yung gagamitin mo, bro. Proceed, bro. Sige. Ngayon, ang tanong niya, si Pedro ba o si Pablo? Sabi ko sa kanya, dalawa. Dahil pag pinili ko si Pablo, ipitin niya ako eh. Dalawa sila dahil lahat ng sinasabi nila, 1:12 ng Galacia galing kay Kristo, hindi naman galing kay Pastor Nabo. Next question. Dito sa Mateo chapter 10 verse 5, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Objection, moderator. Time stop. Objection ang negative. Ano yan? I am under cross-examination. Ang itanong niya yung nilatag ko. Huwag siyang magtatanong o magko-quotes ng talata na hindi ko naman sinabi. Givain mo yung sinabi ko. Okay. Next question niya, bro, dahil hindi pa daw niya nilatag yan. Proceed. At ayon sa rules natin, ha. Nagsabi ka ba kanina na si Apostol Pedro? Nagsabi ka kanina na si Apostol Pedro
No? Ngayon, kasama ba si Apostol Pedro pinadala sa iyo? Yes or no? Pambihira ka naman, no? Moderator, 10 seconds. Proceed. 10 seconds, moderator. Yung tanong niya, hindi applicable as a categorical question. Dahil yung binasa ko sa 16-18 ng Mateo, walang nakalagay na ipinadala. Kundi ang nakalagay, ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, Next question. itutukod ko ang anak ng iglesia. Next question. Next question. Objection, Moderator, kanina. Objection, bro. Anong objection natin, bro? Pasok yan. Affirmative. Sabi niya sa Mateo chapter 16 verse 18, Mm. no, na si Pedro sa ibabaw ng bato. Mm. Ngayon, kasama ba siya doon sa Bro, ang sinagot ni Jared, bro, yung sa 10 seconds, bro, ha? So, kahit anong sabihin niya dyan, ayan yung sagot niya. So, mag-next question ka, bro. Pwede mo namang iulitin yung tanong. Proceed, bro. I'm resume. So ngayon, may tanong ako sa iyo. Ilang gawa pa ba ang kailangan para maligtas? Para maligtas, ayon kay Apostol Pablo, wala namang sinabing number. Kung gusto mo number, doon ka sa bingguhan. Sabi sa 2:12 ng Filipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Wala naman sinabing number eh. Doon ka sa perya, makita ka number. Next question, moderator. Next Ipitin question. mo naman ako. Sabi mo, lubusin mong mabuti ang gawain sa inyong pagkaligtas. Ngayon, ligtas ka ba o hindi pa? In the grace of God, maliligtas ako. Bakit? Sabi nga dun sa 2:12 ng Pilipos, gibain mo yung binasa ko, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Gibain mo yung sinabi ni Pablo. Huwag kang magtatanong na hindi ko sinabi. Kaya tanong mo, maliligtas ba ako? In the grace of God. Bakit? 8:33 ng Romas, Next siya question. umaaring ganap. Hindi si Pastor Santos. Sinabi mo, Last 1 minute. maliligtas ka pa. Saan ang tama sa inyong dalawa? Sa Apostol Pablo na nagsasabi na mga ligtas? O ikaw na maliligtas pa? Saan ang tama sa inyo ni Apostol Pablo? Ikaw o si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, dahil yung talatang binasa mo is out of context. Ngayon, pag ikinotes mo naman sa 15:2 of 1 Corinthians, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ng mga salitang ipinangarap ko sa inyo. Applicable yon sa 2:12 of Philippians. Ipitin mo ko, di pa yata naturo ng pastor mo sa iyan. Next question, moderator. Next Ipitin question. mo ko. Ngayon, kulang pa ba ang kamatayan ni Kristo sa iyo? Kailangan pa ba ng gawa? Yes or no? Kulang ang kamatayan? Sasagot ako sa 10 seconds dahil Roman policy yan. Ngayon, ang sagot ko, kulang bang kamatayan? Hindi. Dahil tinubos niya ang kasalanan at tinubos niya ang relihiyon 7 minutes time. kung saan nagaganap ang relihiyon. 7 minutes time. Nagawa sa iglesia. Okay, so Patay dyan na. nagtatapos ang first stage ng ating debate, mga kapatid. At dako tayo sa rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating 111 live viewers, mga kapatid, at merong iilan sa ating YouTube channel. Shoutout din kay Lupi Elpa na ako po. Sabi ni Vince Kalumpag Fernandez, mas tumapang si Almazora dahil nasa totoong iglesia. Pastor Puentes, ikaw peke baptismo. Shoutout din kay Dream Ace, lipat ka na sa RCC, Pastor. Best advice ko sa iyo. Shoutout din kay Jake Gantang, walang bilang yung kapatid dahil hanggat nabubuhay ka, pwede kang gumawa ng mabuti. Yan. Merong hindi pwedeng banggitin to. Shoutout din kay Skyla, bingo ka, Pastor. Shoutout din, mga kapatid, kay Emmy Alfonso, mabuhay. MCGI sa katauhan ni Jared, iba style eh. Shoutout din dito kay Dream Ace, welcome ka sa RCC, Pastor. Wag ka na dyan sa puro mali, mainit pa naman ang hell. Shoutout din kay Mark Turillo. Hehehe, ano ba naman kalaban mo, bro Jared? Para di alam na nagdi-debate siya. Parang napadaan lang ang nakiisyoso. Shoutout din kay Michael, ang Biblia ay kinukuhanan ng mga turo nyo ay binuo ng mga taong kaanib ng totoong relihiyon. At sabi ni Odlanier Komos, pangit naman ang tanong. Shoutout din kay Ben Montila, policy na. Henrix Amukad, sabi niya brand pa lang, out of topic itong GG na ito. Shoutout din dito kay
Pastor Rayan Fuentes, church at relihiyon parehas na, mga kulto pala. Shout out din kay Nato Yatong, naglisod man pod ni og Tagalog ang kontra ni Brother Jared. At shout out din kay Vince Fernandez. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal stage. At again, maunang magsalita dito si Brother Iggy Boy sa ating topic na walang relihiyon na makakapagdigtas. Your time start now, bro. Ako po, sabi ni Bro Jared, ang reliyon daw at ang church ay pareho lang. Sinungaling ka, Bro Jared. No? Ang reliyon ay triskiya sa Greek. No? At ang church ay ecclesia. No? Pareho lang daw, sabi niya. No? Grabe naman to si Bro Jared. No? No, okay lang kasi debate lang to, no? Walang ano to. Pareho lang, hindi pareho lang. Yan, Bro Jared, tuturuan kita. No? Ang triskiya o ang reliyon, no, sa Greek, no, ang reliyon sa Greek is triskiya, no, system of belief, no, habang ang church ay ecclesia sa Greek, no, called out assembly, no, ibang-iba yung definition nila, Bro Jared, no. At kanina sinabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya kung sino daw ang susundin niya, no, si Apostol Pedro o si Apostol Pablo. No, sabi niya, si Apostol Pedro. Pero basahin natin dito sa Galatians chapter 2 verse 7. Sabi dito, sa halip, kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hintil. No? Sa Apostol Pablo pala ay para sa mga hintil. No? Para sa iyo, Bro Jared. Pero si Apostol Pedro ang sinasabi mong apostol mo, no? Sabi dito, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Hindi ka Hudyo, Bro Jared, no? Alam mo ba 'yan? Isa kang hintil, no? Sabi dito, kung paanong pinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo, no? Sa mga Hudyo daw, Bro Jared, no? Hindi daw para sa iyo na hintil, no? Kaya sa umpisa pa lang mali na yung reliyon, no? No? Mali na yung reliyon. Kasi sabi dito sa Mateo chapter 10, no, ating basahin. Mateo chapter 10 verse 5. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus. Sino yung 12? Kasama ba si Apostol Pedro? Kasama, no? At kanyang pinagbilinan daw ni Kristo, no? Kasama si Apostol Pedro. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil. Huwag kayong pupunta kang Jared, no? Sa mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano, no? Kahit Bro Jared, no? Alam mo ba na ang 12 apostle ay para sa Israel, sa 12 tribes of Israel, no? Ilang alam mo ba na apostoles, Bro Jared, no? 13 o 12 lang. No, alam mo ba na si Apostol Pablo ay ika-13, ika-13, no? Nag-iisang apostol para sa nag-iisang katawan. 'Yun ang katawan ni Kristo. No, tuturuan kita, Bro Jared, para maintindihan mo. No, ano ba 'yon ang katawan niya 'yon? Hindi 'yon triskiya. Ang tawag doon, ecclesia. No, Bro Jared, no, nakikinig ka ba? Si Apostol Pablo para sa nag-iisang katawan. No, nag-iisang apostol para sa nag-iisang katawan. No? At ang 12 apostol ay para sa 12 tribo ng Israel, no? Yung mga anak ni Jacob, sila pinadala, no? Sa Mateo chapter 10, no? Kung alam lang, sabi ni Kristo Jesus, huwag kayong pumunta sa alinmang lugar ng mga hintil, no? Kaya wala kang hindi ka kasali doon, Bro Jared, no? Hindi ka kasali doon. Kaya nga gulong-gulo ka eh. Faith plus works o faith lang. Yung turo ni Apostol Pablo, faith lang, no? Pero naguguluhan ka eh. No? Pero kung si Apostol Pablo lang susundin mo, makikita mo, no? Na faith alone. Ephesians 2:8, sabi dito,
By grace we have been saved through faith, no? And that not of yourselves. No? Bro Jared, wag daw, hindi daw sa gawa mo, hindi daw sa reliyon mo. No? Dahil daw sa grace, sa biyaya ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, para sa atin. No? Sino pakikinggan mo? Sa Apostol Pedro o si Apostol Pablo? No? Sabi ni Apostol Pedro, hindi siya kumakain daw ng kahit anong maduming pagkain. Pero ito, kumakain ka yata. No? Alam mo ba yan? Hindi daw siya kumakain. No? Pero sa Apostol Pablo, sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, na lahat ng pagkain, no? Basta pinasasalamatan mo, no? Bro Jared, no? Sa biyaya tayo naligtas, no? Past tense, Bro Jared, hindi yung sinabi mo kanina na maliligtas, no? Niluloko ka ng leader mo, no? Maliligtas, ano bang maliligtas na? Sabi niya, past tense dito, we have been saved, tayo ay ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, Bro Jared, hindi sa reliyon. Gibain mo, no, Bro Jared? No, hindi yung papipiliin mo ako ng mga question na malayo naman. No, malayo, walang kwenta, no? No? Sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 10, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all, no? Kausa lang, no? Sa Bisaya pa, no? Nag-iisa, ano ba to sa Tagalog? Isang beses lang, no? Nag-sacrifice ang Diyos, no? Hebrews chapter 10 verse 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified, no? Sabi mo, maliligtas pa lang dahil hindi ka sigurado sa kaligtasan mo. Paano sasabi na makakapagligtas? Reliyon nga, hindi mo pa nga alam kung ligtas ka na ba, no? Paano mo masasabi, no, na makapagliligtas, may reliyong makakapagligtas niya? Siguro sa paniniwala mo, pero nga sabi mo maliligtas ka pa, hindi pa sure, no? Ako sure na, no? Alam ko nang ligtas ako dahil si Kristo ay namatay para sa akin at ako ay sasampalataya lamang, Bro Jared, no? Wala na, bunga na lang ng kaligtasan ko ang gawa, Bro Jared, no? Klarong-klaro, Bro Jared, Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, no? Hindi sa reliyon, Bro Jared. For by grace you have been saved through religion. Hindi sinabi diyan, through faith, palataya, no? Bro Jared, no? Hindi sa religion. A religion, system of belief, no? Practice, no? Bro Jared, alam mo ba yan? Triskia? Practice. Yung sacraments, no? Hindi makakapagligtas yan. Yung bautismo ng tubig, hindi makapagligtas yan. Binyag, hindi makapagliligtas yan. No? Schedule mo yan. No? Schedule mo yan next one. Hebrews chapter 10 verse 14, ulitin ko. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. No? Perfect na eh. Yun ang hinahanap ng Diyos eh para makapasok sa langit. Perfect na, sabi nito, perfected forever. Di pasok ko, ligtas na ako, no? Dahil sa pananampalataya ko, hindi sa gawa ko, no? Hindi sa religion ko, hindi sa belief ko, hindi sa practices of my religion, Bro Jared, no? Hindi sa pagngungumpisal, no? Hindi sa pagbibinyag, no? Hindi sa ano ba yan mga sacraments nyo, no? Hindi ka maliligtas yan, Bro Jared, no? Tama yung hinala mo, maliligtas ka pa lang dahil hindi ka maliligtas pag yan ang sinasampalatayaan mo, no? Paniniwalaan mo. Madali lang, Bro Jared, no? Sumampalataya ka, no? At ikaw ay magiging isa sa katawan, no? Magiging isa ka sa katawan, no? At ang ating master builder, tinatawag diyan, is si Apostol Pablo para sa nag-iisang katawan, Bro Jared. Hindi sa Apostol Pedro. Dahil si Apostol Pedro sinugo lamang sa bayan ng Israel, Bro Jared, para sa 12 tribes of Israel, sa mga anak ni Jacob. No? Sino ba ang kapalit ni Judas?
no? Si Matias, no? Si Matias ang kapalit ni Judas, Bro Jared, no? 12 pa rin 'yan, no? Magtanong ka maya, Bro Jared, matapos yung debate natin. Marami kang malalaman, Bro Jared, no? Si Apostol Pablo ay pinadala lamang sa mga hintil sa nag-iisang katawan, no? At siya lang, no? Kahit saan ka pupunta, hindi mo mababasa, no? Na nagsabi ng body of Christ ang 12 apostle, no? Maya, Bro Jared. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Igimboy, mga kapatid, ng Grace Gospel. Dako tayo sa 7 minutes sa second cross ng ating negative. Dito, pwede nang itanong ang lahat. Your time start now, Brother Jared. Ang tanong ko sa iyo ganito. Sabi mo kanina, hindi na kailangan ng bautismo. Tinatanggap mo ba to? Yes or no kategorical? 10 seconds, bro. 10 seconds. Bautismo ng tubig. Bautismo ng tubig, bro. Hindi na kailangan ng bautismo ng Okay. tubig. Ngayon, ang sabi sa 3:20-21 ng unang Pedro, na kung paanong naligtas sa araw ng Noe, sa pamamagitan ng tubig ay gayon rin tayo ililigtas ng tubig at yung tunay na kahawig bautismo. Ngayon, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Pedro? Si Apostol Pedro na nagko-coach na kung paanong naligtas yung 8 sa tubig ay gayon rin tayo ililigtas ng tubig at yun ng bautismo? O ikaw na nagsasabi na hindi na kailangan ng tubig ng bautismo? Sinong mas matalino sa inyo? Sandro. 10 seconds, bro. Proceed again. 10 seconds. Mali pagkaintindi mo, bro, no? Mali naman pagkaintindi mo. No? Basahin mo ulit yung bersikulo para maintindihan mo. No? Sabi doon, mali. Text? Okay. Ngayon, sabi mo hindi ka liligtas ang bautismo. Sabi sa 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Tanong, ano ang nakalagay sa binasa ko? Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas? O ang hindi mabautismo ay ligtas? Sagot? 10 seconds, mali na naman Proceed. pagkaintindi mo. No? Alam mo, bro, no? Sabi diyan, hindi natatabla ng ahas. Next Kung question. nagpabautismo ka, bro. 10 seconds. Next question. Next question. Okay, next question. D6 ng Marcos, ang sabi, ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Tubad. Ano ang nakalagay sa binasa ko? Alam mo o hindi mo alam? Alam ko, bro Jared. Next question. Okay, ngayong alam mo, ano ang nakalagay sa D6 ng Marcos? Ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas o hindi ililigtas ang bautismo? Maliligtas sa panahon na yan, bro Jared. No? Hindi panahon ngayon, bro Jared. No? I-schedule mo yan. Next exhibit natin. Okay. Ngayon, sabi mo, sa panahon nila. Sa panahon nila. Ang sabi sa Biblia, ang langit at lupa lilipas, ngunit ang aking salita hindi lilipas. Tanong, yung D6 ng Marcos na pinasulat ng Diyos, salita ba ng Diyos yun? Yes or no? Yes, salita ng Diyos. Okay, ngayon, salita ng Diyos, ang sabi, ang salita ko ay hindi lilipas. Therefore, tinatanggap mo yung D6 ng Marcos ay hindi lilipas? Yes or no? Yes, pero hindi yan para sa ating panahon ngayon, para sa mga hintil, para sa mga udyo na, Okay. sabi ko. Ngayon, sa D6 ng Marcos, may nakalagay ba dyan? Ang sumampalatayang Hudyo ay maliligtas. O ang nakalagay, ang sumampalataya at mabautismo ay maliligtas. Meron bang Hudyo? Meron o wala? Sa D6 ng Marcos. Second. Wala. Pero, no, saan ka ba maliligtas? Sa tubig o sa dugo ni Kristo? No? Kung may tubig at sa baryo, dalawa ng kaligtasan. Okay. Ngayon, tinatanggap mo ba na si Apostol Pedro ay hindi pumunta sa Roma? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap?
Pakiulit nga, Bro Jared. Tingnan mo, bibili ka na. Ito, tanong ko, moderator ha. Tinatanggap mo ba na si Pedro ay hindi pumunta sa Roma? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Tinatanggap. Ayun, tinatanggap. Salamat, umamin ka rin. Ngayon, balik tayo dun sa sinabi mo. Sabi mo kanina, hindi na naman kailangan ng bautismo para maligtas. Tanong, lahat ba ng sinasabi ni Kristo kasama sa kaligtasan? Kasama o dili kasama? Pakiulit nga, Bro Jared. Pakiulit. Sino mo naman? Oh, tanong ko sa'yo. Tanong ko sa'yo ulit, ano? Nagbibingi-bingihan ka na. Lahat ba ng sinasabi ni Kristo kasama sa kaligtasan o dili kasama sa kaligtasan? Sagot sa akong pangutana. Tubag. Sugot. Hindi kasama sa kaligtasan, Bro Jared. Pananampalataya lang, Bro Jared. Ano ba ito, moderator? Okay, moderator. Sunod ko na tanong. Sabi sa 12:49 ng 1, lahat ng lumalabas sa bunganga ni Kristo galing sa Ama. Akong panguntana, lahat ba ng sinasabi ng Ama kasama sa kaligtasan na nilalabas sa salita o sa bunganga ni Kristo o dili kasama sa kaligtasan? Dili kasama sa kaligtasan, Bro Jared. Moderator. Okay, wala na akong itatanong, moderator. Ganun na lang tayo. Diyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Shoutout muna mga kapatid bago natin puntahan ang ating rebuttal ng negative. Renante Kapiding, yan na, bingi na. Shoutout din kay Freddy Cobardo, yari ka pastor, si Jesus Christ nagsabi niyan. Shoutout din kay Isagani Bohol, ang yabang naman ni Puentes kaya pala nung nagdeliveran si Father Darwin di makatanggal kasi nasa katawan mo si Satanas lang demonyo kaya meron sa loob ng katawan mo, Ray Ann Puentes. Shoutout din kay Dream Ace, baka mawala ng malay, wag naman sana, lipat ka na kasi sa RCC pastor, kami lahat matutuwa sa iyo, lalong matutuwa si Jesus Christ. Shoutout din kay JJ Billones, ayan na estilo ng protestante, kunwari di narinig. Ito din kay Dong Rosauro, Bro Jared, tanungin mo kung ano ang tama dahil ang lagi niyang sinasabi mali ka, puro 10 seconds, iwas sa tanong. Ito din kay Jasmine, ha, ayan, sulpot, nakibasa lang ng Bible, feeling tama, interpretation. Shoutout din kay Jose Arnold Alferez, pakaulaw raman taon ning sulpot, oy, imong pastor dapat ang kalaban ni Bro Jared. Shoutout din kay Michael Golisino, ang taong gipit at ipit, sa 10 seconds kumakapit. Shoutout din kay Rhea Obrero, hahaha, gulong-gulo na si Pastor. Shoutout din kay Relan Mix Vlog, di makasagot. At dito din kay Ariel, pag naipit, mali daw pag kaintindi. So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal, Brother Jared, bilang negatibo. 10 minutes, your time start now. Yun, mga kapatid, pasensyahan nyo na. Ako lang talaga, naawa na ako sa kapatid natin sa debate. Paano kasi, pinagbigyan na natin, naawa ko. Lahat daw nung lumalabas sa bibig ni Kristo, hindi daw kasama sa kaligtasan yon. Ayan ang sagot niya, dili kasama o dili makaluwas lahat ng sinasabi ni Kristo. Ngayon, totoo ba yon? O tuturuan kita, yung hindi sa'yo tinuro ng pastor mo, matututunan mo sa Only True Church, na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, lahat ng sinasabi ni Kristo, lahat ng kautusan ni Kristo, kanino ba galing? Basahin natin ang 12:49 ng 1, hindi naman kay Pastor hindi naman galing kay Pastor Nabus, o ba naman? Basahin natin, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin, siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Katunayan, lahat ng utos ni Kristo na lumabas sa bunganga niya, kasama sa kaligtasan yun. Tinan mo, kalaban mo na si Kristo. Naawa na ako eh. Pagpasensyahan nyo na mga kapatid na Katoliko, yung mga gusto kong ipitin siya. Sabi nga, tatak CFD with a humble heart. Yun rin ang bilid sa akin ni Father Darwin. Kaya naipit na siya eh. Lahat ng tanong ko, sa 10 seconds, sabi nga nung nasa comment section, ang taong ipit, sa 10 seconds kumakapit. Maganda nga ang taong gipit sa moderator kumakapit. Kasi hindi niya na masagot ang tanong eh.
Kumbaga nagsasalita siya nang hindi niya kayang panindigan. Kasi sabi niya, hindi mo kailangan ng bautismo para maligtas. Hindi na daw ikaliligtas ang bautismo. Aba, kakontra ka pala sa D6 ng Marcos. Dahil lang sabi sa D6 ng Marcos, ang sumampalataya at mabautismohan, kapatid. Mabautismohan ay maliligtas. Sa papaanong paraan? Sa kautusan ni Kristo. 28:19 na Mateo, ang sabi sa synoptic gospel ng ating Ginoong Hesukristo at lahat ng lumalabas sa ating Ginoong Hesukristo sa kanyang pananalita, 12:49 ng 1 ay galing sa Ama. Anong sabi? Yumaon kayo sa bawat bansa at gumawa ng alagad at sila'y inyong bautismuhan. Nasa pasyon nga yan eh. Magmula sa Jerusalem, lahat ay iyong libutin at aralan ng magaling. Bago aralan, anong sabi? 28:19 ng Mateo, bautismuhan. Ngayon, ang sabi niya, lahat daw ng lumalabas sa bibig ni Kristo, hindi daw kasama sa kaligtasan. Therefore, ang tao na ito, antikristo at talo sa diskusyon na ito, mga kapatid. Dahil hindi niya natindigan, umiiwas na sa tema. Kumbaga ako, papatanga siya patagbitlaran sa buhol. Talong kawawa ka doon, panay CFD doon. Ang lalayo ng hindi niya na masagot, mga kapatid, naawa na ako, pagbigyan na lang natin ng kapatid na ito. Kaya napaglaruan natin. Ngayon, totoo ba na hindi kailangan ng bautismo para maligtas? Magtatayo tayo ng isang haligi ng elementary school. Pag sinabing elementary school, mababa lang na argument ito. Ngayon, basahin natin ng 12:49 ng 1, lahat ng lumalabas sa ating Panginoong Kristo sa kanyang pananalita ay galing sa Ama. At pag sinabing kautusan, 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. At si Kristo, 2:13 ng Tito, siya ang Diyos na tagapagligtas. Ibig sabihin, para maligtas tayo, susunod tayo sa utusan Diyos. Bakit? 3:24 ng Galacia, dahil ang kautusan, yun ang maglalapit sa atin sa Diyos, at ng Diyos, 2:13 ng Tito, ay tagapagligtas. Ngayon, alin ang ililigtas niya? Yung katawan. Ngayon, nagse-self-interpretation. Sa Greek daw, magkaiba ang relihiyon at iglesia. Tama naman, wala naman akong tutultol, hindi mo lang iniintindi yung context ko eh. Kumbaga sa Biblia, 4:4 ng 2 Korinto, bulag ka na. Bulag, bulag, bulag. Ba't ko sinabing bulag? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 4:4 ng 2 Korinto, na dinulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Hindi ka kasi sumasampalataya doon sa tunay na Diyos. At ang tunay na pagsampalataya, 12:48 ng 1, sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ni Kristo o the Holy Sacrament. And one of the Holy Sacrament of our Lord Jesus Christ that teach in the Catholic Church is the baptism. Why? 28:19, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Inutos eh. Pag sinabing inutos, kasama sa kaligtasan. Para sa kanya, hindi kasama sa kaligtasan. E di antikristo, mga kapatid, mga ignoon, mga nanunood. Naawa na ako, kanina nag-iinit ako eh. Ngayon nawala yung init ko. Patawarin na lang mga kapatid ha. Pagpasensyahan nyo na. Nawala yung init ko. Parang si R.A. Fuentes na gigil dyan sa comment section. Hoy, R.A. Fuentes, Mr. Ika po. Huwag kang umiyak dyan. Tingin iyak, Mr. Fuentes. Yan ang hirap sa'yo eh. Yung mga alagad yung inilalaban nyo. Ngayon, tuloy tayo sa ating tema. Nagtayo tayo ng isang haligi ng elementary school para sa kanya. Ngayon, ang itinayo natin ilang sitas, aasahan kong magtanong ka dyan sa mga sitas na binasa ko. At huwag kang magtatanong sa dili ko binasa, because that is magulo. At hindi yan konsiderado sa cross-examination. Yan ay naman sa cross-examination. Ang itanong mo, ang ipangutano mo, at itutubag ko ay yung tema na pinagpirmahan na natin. At ang isasagot ko, yung mga talata na binasa ko, na sinasabi ko na haligi ng elementary school. Hindi pa yan haligi ng high school. Pag haligi ng high school, kawawa ka. Mamaya na natin ilalabas yun. Ngayon, isang poste lang yun na. At yung isang poste na yon, lahat ng lumalabas sa ating Ginoong Hesukristo sa kanyang pananalita ay galing sa atong Ginoong Diyos. Pag galing sa atong Ginoong Diyos, makaluwas pa o dili makaluwas? Makaluwas. Bakit? 3:24 ng Galacia, ang upat ng kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. And one of the commandment of our Lord Jesus Christ that came from God
28 verse 19 of Matthew, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. And according to CCC, that's the one of the sacrament of the church. Ngayon, talo ba siya sa diskusyon, mga kapatid? Talo sa diskusyon. Bakit? Hindi niya naigiba yung mga binasa kong talata, sumasagot siya sa tanong, panay 10 seconds. Patutsada na, kamangmangan na. 24:9 ng kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan at kasalanan. Ngayon, saan niya naman na yung kamangmangan at kasalanan? 15:33 ng unang Korinto, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. At yung nakakasama niya, yung pastor nabos niya, dun siya nahawa, na nakaregister sa Security and Exchange Commission na tinatawag na DCM. O ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Gusto pa akong ipitin eh. Sino ekang pakikigan mo? Si Pedro o si Pablo? Aba, syempre, pakikinggan ko sila dalawa dahil apostol ni Cristo yun eh. At lahat ng sinasabi nila, 14:37 ng unang Korinto, 1:3 ng unang 1, galing kay Cristo. Ngayon, yung nasa 16:18 ng Mateo, that is a authority from the church that our Lord Jesus Christ give to Apostle Peter. At nagpatuloy, nanggaling kay Pablo, nagkaroon ng apostolic succession. Ngayon, itanong mo yung mga sinabi ko. Talo ka na sa diskusyon, wala ka nang maipupuntos. Ngayon, itanong mo yung sinabi ko. Intindihan mo yan ha. Itanong mo yung sinabi ko. Ikala ko mag-iinit ako sa diskusyon, mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na. Isang haligi lang muna ang atong itatayo sa atong dialogue to sa gabi na ito, mga kapatid. Salamat sa Diyos, kapatid na Rasya. Salamat ang ating kadiskusyon. At dating na tayo sa cross-examination. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid para hindi mawala yung ating init. 7 minutes. Second cross ito, brother Egboy. Your time start now, bro. Unang tanong bro, saan ang nakapagliligtas sa iyo? Ang cross ni Kristo o ang bautismo ng tubig? Parehas. Parehas. Bakit? Because the cross is symbolic of salvation, 6:14 of Galatians. But God forbid that I should glory save on the cross. Why? Because the Holy Cross is symbolize the salvation. Ngayon, nakaligtas ba rin tubig ng bautismo? Nakaligtas ang tubig ng bautismo. 3:20-21 ng unang Pedro na kung paanong naligtas yung 8 kaluluwa sa araw ni Noe, ang tunay na kahawig yun ay tubig ng bautismo. Hibain mo, ipitin mo, brother. Ipitin mo naman ako. Sabi mo, Next question. parehas. No? Ngayon, kulang pala ang kamatayan ni Kristo. Yes or no? Dahil No, kailangan ba't mo naman kukulangin? No, Sabi ba't mo mo, naman kukulangin? Tama. Ikaw, sasagot ako. Huwag ka sasapaw. Huwag ka sasapaw. Moderator, huwag ka sasapaw. Ngayon, sasagot ako. Tama. Hindi kulang ang kamatayan ni Kristo dahil tinubos na yung dugo niya sa atong mga kasalanan, 20:28 ng gawa at sa tunay na iglesia na sa Biblia. Ngayon, magaganap yung pagbuhos ng dugo dun sa tunay na iglesia at dun sa tunay na iglesia, magaganap yung sakramento ng bautismo, sakramento ng pagsisisi, 13:13 ng unang Korinto, pananampalataya, pagkahapag at pag-ibig. At one of the part of pag-ibig ay yung bautismo na itinuturo ng Panginoong Kristo. Sabi mo, tama na ang kamatayan ni Kristo. Pero bakit sinabi mong parehas? Nalilito ka ba? Yes or no? No, ba't naman ako malilito? Ikaw ang nalilito dahil hindi ka marunong makinig sa sagot ko. Kaya tunay na hindi ka sa Diyos. 8:47 ng 1. Dahil yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw naman ayaw makinig sa salita ng Diyos na sinasabi ko na nasa Biblia. Next question. Ngayon, kanina ginagamit mo yung Marcos 16:16. Pwede ko bang itanong sa iyo ang Marcos 16, 17 at 18? Yes or no? No, dahil di naman yan ang binasa ko. Ang binasa ko, Marcos 16:16, mag-stick ka dun sa binasa ko because I am under cross-examination. Next question. Ipitin mo ko sa sinabi ko, hindi mo pa naihigiba yung haligi ng elementary school. Ano ka ba naman? Ngayon, sabi mo parehas. No? Nasabi mo naman, tama na ang cross. Ano ba talaga? Parehas? O tama na ang cross ni Kristo sa kaligtasan? Yes or no? 10 seconds, moderator. Ngayon, impertinente yung tanong niya.
Ngayon, wala naman ako sinabing parehas. Sinabi ko, ang krus ni Kristo, it symbolized the salvation. 6:14 of Galatians na isinulat ni Apostol Pablo. Hindi ka nakakaintindi, kapatid. Kaya tinatanong kita kanina. Seconds, Next question. Sabi mo, hindi mo sinabi na parehas. Ngayon, sinungaling ka, yes or no? No, ba't naman ako sinungaling? Yung pagsisinungaling, 8:44 ng sa demonyo, ikaw lang naman yung sa demonyo dito dahil sinungaling ka. Next question. Ibain mo naman, kapatid. Sino ang mas matalino ninyo ni Apostol Pablo? Na si Apostol Pablo nagsasabi na nagpapasalamat siya sa Diyos na wala siyang binaptismuhan sa tubig. Ikaw ba si Apostol Pablo? Ikaw ba o si Apostol Pablo? Saan ang mas matalino sa inyo? Sa inyo? Mas matalino? Mas matalino si Apostol Pablo. Ngayon, yung babasahin mong talata is out of context. Tama, wala siya pinautismon dahil marami ng mga obispo nun na binigyan na authority na magbautismo. Ito, tuturo ko sa iyo 20:28 ng gawa na kayo naman na ginawang obispo upang pakanin. At isa doon sa pagpapakanin, 28:19 ng Mateo na inutos niya sa mga alagad, yung magbautismo. Anong bautismo? 3:20-21 ng unang Pedro, kung paano walong kaluluwa naligtas sa tubig, gayon rin tayo maililigtas sa pamamagitan. Next question. Ilang bautismo ba alam mo, Bro Jared? Inang bautismo? Aba, kung ayon sa Biblia, isa lang naman yung bautismo tinutukoy doon, ano? 3:20 hanggang 21 ng unang Pedro, doon mo akong tanungin. Huwag kang magtatanong dyan sa kukuti mo na hindi ko naman sinabi. I am under cross-examination. Magtanong ka doon sa sinabi ko. Ano ka ba naman, Prad? Next question. Ngayon, sabi mo, isa lang ang bautismo. Yes. Ito, nasagot ako 4:5 ng Epeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Letra por letra yan. Ngayon, kung gigibain mo yan, magse-self-interpretation ka, kakontra ka na ni Apostol Pablo na nag-coach at nagsulat ng 4:5 ng Epeso. Na isang Panginoon, isang pananampalataya, one baptism. Isa. Next question. Ngayon, sabi mo na parehas si Kristo at ang bautismo ang makapagliligtas. No? Makapagliligtas. Ngayon, naligtas ka na ba sa iyang parehas? Yes or no? In the grace of God, yes. Bakit? Sinunod ko yung utos ng Diyos at yung kautusan ni Kristo, 3:24 ng Galacia, yun yung maghahatid sa atin kay Kristo. Paano tayo makakarating kay Kristo? Sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo dahil ang pagtatakwil kay Kristo, 12:48 ng 1, pagtatakwil sa kautusan ni Kristo. At isa sa utos ni Kristo, 28:19 ng Mateo, yung bautismo. Gibain mo naman, bro. Ang daming nanonood, sayang yung oras. Sabi mo, yes. Ngayon, uulitin ko, ligtas ka na ba? Yes or no? In the grace of God. Bakit? Dahil pwedeng mawala yung kaligtasan. Ano ka ba naman? Time stop muna, Brother Jared. Wait lang. Objection, affirmative. Ano yan? Categorical ang question ko. Sabi ko, yes or no? Okay, yes or no. Brother Jared, ready ka na bang mamili or mag-counter-object ka muna? Counter-objection ako, moderator. Ang tanong niya is impertinente. Bakit? Sabi ko nga, in the grace of God. Pag sinabing in the grace of God, I quote the verse in 8:33 of Rome and 2:13 of Philippians. Gibain mo. Okay, so ganito bro. Iniisip ko yun as a valid question naman at humihingi siya ng yes or no. Kung hindi mo hindi ka makapili ng yes or no, pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds ha. So, pipili ka ba? Sige, pili ako yung yes or no. Baka sabihin, naiipit ako, 10 seconds ako kakapit. Pag bibigyan kita, yes, in the grace of God. Next question. Next question. Sabi mo, yes, in the grace of God. Ngayon, grace of God o religion mo? Grace of Categorical. God. At isa doon sa, grace of God. Bakit? Dahil isa doon sa grace o awa ng Diyos, yung ipinatayo niyang relihiyon, 18 ng Mateo, ang iglesia. At sa iglesia, o sa eklesia, nagaganap ang treskia o pagsamba. 3:15 ng unang Pedro. Gibain mo naman, brother, tatawa-tawa ka, dos-dos ng Ecclesiastes, aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulo. Lalabas Next dyan, question. ulul ka, ayon sa Biblia. Okay. Sabi mo, Time. 7 Naligtas minutes. ka. Time.
Tayo na. Okay, so Sorry. dyan nagtatapos. Okay, wait lang bro. Dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Pastor Rian Puentes, sabi niya, in the grace of God, I quote the verse. Shoutout din kay Rods Edoria, hoy, sulpot na baptist, wala kang doktrina sa katoliko nga ligtas na, sure ba mo? Mga baptist, wala mo nakasala. Shoutout din kay Gigi Billones, ano ba yan? Alang kwentang tanong. Shoutout din dito mga kapatid kay Emmy Alfonso, huminga ka naman bro Jaren, napakabilis magsalita. Shoutout din kay Renante Kapiding, ano ba yan? Wala na ba tanong? Hay, naku po. Shoutout din kay Ereb Norelaj, ipit na, tulog na ako. Shoutout din kay Rods Solar Edoria, panghagit mga CFT Mr. Puentes para nindot kaayo pagkahuman magkahagba sa mga SDA Baptist na pudsunod mga hagba. Shoutout din kay Renland Mix Vlogs. Anong tanong ba yan? At Jay Billones, sa cross na yata napunta ang topic. At okay. Okay. Vince Fernandez, Edwin de la Cruz na okay. Okay mga kapatid, so dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jared bilang negatibo mga kapatid na ang walang relihiyon na makakapagligtas ayon sa Biblia. Your time start now, Bro Jared. Magandang hapon ulit mga kapatid. At ngayon, napatunayan natin sa gabi na ito, talo ang kanyang relihiyon. Dahil ang relihiyon niya nakaregistered sa Security and Exchange Commission as a religion. Ngayon, kinukontra niya na yung sarili niya. Ngayon, kung sasabihin niya hindi kailangan ng relihiyon para maligtas, nasa Security and Exchange Commission, nakalagay doon, once na ma-registered mo, nakalagay yon as a religion. Hindi naman company, dahil hindi naman business ka. Mali mo, business, ika po. O yan, yung DCM na pinamumunuan ni Pastor Nabus, naka-register sa Security and Exchange Commission, naka-register yon as a religion. Ngayon, kung sasabihin mong hindi kailangan ng religion para maligtas, nasa registered nyo, ang sect ninyo ay naka-registered as religion, ibig sabihin pala walang kaligtasan sa kinaaaniban mo na sekta na naka-register sa Security and Exchange Commission. Ngayon, kailangan ba ng religion para maligtas? Yes! Pinagkokontra niya yung Triskia at Iglesia. Tama, magkaibang word. In Hebrew, magkaiba pa rin. Sa context, mag-iba pa rin. Pero kung bubuin natin yung context, dili yan, mag-out of context. Bakit? Dahil yung Triskia magaganap sa Iglesia. 16:18 ng Mateo, ang itinayo ng atong Ginoong Jesucristo ay Iglesia. At dun sa Iglesia, mayroong mga templo. At yung templo, 2:46 ng Gawa, doon nagkakatipon o nagko-congregate ang mga apostol. Ngayon, paano sila nagko-congregate? 3:15 ng unang Pedro, sumasamba sila kay Kristo. 4:24 ng 1, sumasamba sila sa Diyos. At ang definition ng pagsamba o worship to congregate is triskia. Ang ibig sabihin, pagsamba, samahan, o relihiyon. Ngayon, saan nagaganap ang relihiyon? Saan nagaganap ang triskia? Sa Iglesia. Gaya ng ginawa ng mga apostoles. Ngayon, kasama ba sa kaligtasan? Kasama. Dahil ang Iglesia, na kung saan nagaganap, yung relihiyon, yung ang katawan. At yung katawan, 8 ng Kolos, ay ang Iglesia. At yung Iglesia, 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya ng ni Kristo na pangulo ng Iglesia, at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Ililigtas ba ni Kristo o dili? Ililigtas ni Kristo. Therefore, kasama sa kaligtasan ng Iglesia at relihiyon, dili nating digan ng atong katunggali. Bakit? 24:24 ng Mateo, bulaan. Bukod sa bulaan, 8:44 ng 1, sinungaling. Ngayon, anong relihiyon yon? Aba, merong sinabi ang ating Panginoon Jesucristo, 16:18 ng Mateo, na hindi pananaigan ng Hades. Ibig sabihin nun, kahit anong pwersa, kahit anong bansa, kahit sinong presidente, kahit sinong relihiyon, hindi pananaigan yung itinayo ng atong Ginoong Jesucristo 2,000 years ago. Ano ba yon? Sabi sa 8:8 ng Job, read the book of history and see. At makikita natin sa history, sa Groyler Encyclopedia Volume 1, ang sabi, Catholic Church
Catholic Church existed 2,000 years ago. Yung nasa 16-18 ng Mateo, naisulat yung 2,000 years ago. Then, for my connection, sabi, have a 120 persons. That society is founded by Jesus Christ. What church? The Catholic Church. Bakit? Dahil yun ang nitukod, tinayo ng ating Ginoong Jesucristo. Katunayan, nasa amin si Kristo, wala sa inyo. Dahil lang nasa inyo, si Pastor Nabus, dahil siya ang nag-register sa Security and Exchange Commission. 28-20 ng Mateo ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Saan? Doon sa iglesia itinatag niya. At ayon sa mga referensya, ayon sa Biblia, 9:31 ng gawa, La Sagrada Iglesia Katolika Apostolika Romana. Proteo et Iglesia, mga kapatid. At napatunayan natin sa gaban na ito, hindi nakatatag ang relihiyon o hindi nakatatag ang iglesyang nitukod lang ng tao, gaya ng tinayo ng pastor niya si Pastor Nabos na DCM. Ano to, radyo? Pa-DCM no? DCM, parang radyo Ang birang reliyon niya, parang radyo. Makikinig na lang ako dito. May radyo naman ako dito. Kaya sabi ko, ma-impyerno pa ako dyan. O ngayon, God is good, mga kapatid. God is good. Dahil Pilipos, 8:33 na naman. May natindigan pa siya. Wala siyang natindigan. At napatunayan natin, 3:21 ng unang Pedro, na kung paano naligtas ang 8 kaluluwa sa tubig, ang tunay na kahawig ng bautismo, ay gayo rin tayo ililigtas ng tubig ng bautismo. At yung bautismo is a one of the sacrament of the Catholic Church according to CCC. And the CCC, Catechism of the Catholic Church, patunay ito na meron tayong otoridad at ito ang atong doktrina. Di sa 19 ng Mateo. O sige, salamat mga kapatid. Okay, so Salamat. dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na walang reliyon ang makapagligtas ayon sa Biblia. Your time start now. Hindi siya nakagiba sa tinayo ko, no? Napunta na lang kami sa malayo, mga ibang topic, pero hindi niya nagiba yung proposition namin. Patutunayan ko walang reliyon makapagliligtas ayon sa Biblia. Bro Jared, gibain mo, no? Sabi niya kanina, no? Maliligtas pa daw siya. Maliligtas pa daw siya si Bro Jared. Pero tumagal na, naintindihan na niya. Sinabi na niyang ligtas na, no? Bro Jared, ligtas ka na o maliligtas pa? Nakakalito ka, no? Nalito ako sa iyo, no? Bro Jared, no? Sabi mo, parehas makapagliligtas ang kamatayan ni Kristo at ang bautismo ng tubig. Sabi mo. Pero sabi mo parehas makapagliligtas niya. Tinanong ko ulit sa iyo na kulang pa ba? Sabi mo sapat na. No, nakakalito yung mga sagot mo. No, Bro Jared, pero nanonood na 'yan kung saan sila mako-convince, no? Sabi mo ginamit mo mga water baptism na makakapagligtas, no? Sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat ako, no? Na wala akong binautismuhan. At ginamit mo Mark 16:16, 17:18, sabi doon, no, lahat ng magpabautismo hindi tinatablan ng kagat ng ahas, hindi na nalalason, no? Hindi na tatablan ng kamandag. Bro Jared, no? Pakagat ka nga ng ahas kung hindi ka ba tatablan, no? Bro Jared, baka mali lang yung interpretation mo, no? Mali lang tinuturo ng mga leaders mo, no? Bro Jared, litong-lito ka, no? Sa doktrina mo, sa pananampalataya mo, no? Litong-lito ka. Sabi mo ligtas na, sabi mo hindi pa ligtas, no? Sabi mo tama na ang krus, ang kamatayan ni Kristo, tapos kailangan pa ng bautismo. Ano ba talaga, Bro Jared, no? Hindi na tayo napunta sa religion, no? Hindi mo pa nagiba, no? Ang patutunayan ko. Dahil ang kaligtasan lamang, Bro Jared, sa pananampalataya lamang kang Kristo Jesus na siya ay namatay, inilibing, no? At nabuhay sa ikatlong araw, Bro Jared, no? Sa sampalataya ka lang, Bro Jared, no? Hindi na gagawa, hindi na religion, bunga na lang ang paggawa, Bro Jared, no? Kapag naligtas ka na, Bro Jared, no? Diyan ka na gagawa, i-share mo na. Katulad ko ngayon, no? I-share ko na sa iyo, no? Ang natanggap kong kaligtasan, Bro Jared, no? Sumampalataya ka lang, huwag kang sumampalataya sa religion mo, sa water baptism, no? Sa binyag mo, no? Sa catechism nyo, no?
Dahil hindi yan makakapagligtas sa iyo. Dahil kung kailan ka pa maliligtas, sabi mo, by the grace of God. So, inamin mo na. Hindi sa reliyon mo. Inamin mo na, Bro Jared. No? Wala na. Tapos na ang laban pag amin mo kanina, by the grace of God ka naligtas. No? Hindi sa religion, hindi sa gawa. Dahil pag sinabi mong grace, no, biyaya, libre. No? Walang ibibigay at tatanggapin mo lang. Pag tanggap mo, wala ka nang gagawin dahil tinanggap mo na. No? Bro Jared, no? Sabi mo, by the grace of God, hindi sa catechism nyo, no? Sacraments nyo, no? Bro Jared, hindi sa binyag, no? Tapos na 2,000 years ago, no? Ginawa ni Kristo ang kaligtasan. Ang gagawin mo na lang, sumampalataya ka, Bro Jared, na siya ay namatay sa cross para sa iyong mga kasalanan, inilibing at nabuhay sa 3 araw, Bro Jared, no? Para sa iyong mga kasalanan, no? Pag sampalataya mo, no? You are justified, no? Diniklara ka na ng Diyos na righteous at makakapasok ka na sa langit, Bro Jared, hindi ang reliyon, hindi ang triskiya. No? Sabi diyan, by the grace, no? For by grace we have been saved through faith, no? Gibain mo, Bro Jared, hindi mo nagiba, no? Hindi mo nagiba, na iba na lang tayo ng topic. Bro Jared, salvation is not by religion, no? Not by works, not by water baptism, communion, no? O bisag unsa, no? Sa Bisaya pa, kahit ano. No? Salamat ka, Bro Jared, no? Na Bisaya ako at Tagalog itong debating to, no? Dahil hindi ako masyadong hasa sa Tagalog, Bro Jared. Bro Jared, no, hindi sa religion, no, ang kaligtasan, kundi sa pananampalataya kang Kristo Jesus na siya ay namatay, inilibing at nabuhay. Yun ang grace. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Grace Gospel laban dito sa Roman Catholic Church mga kapatid, sa katauhan ni Eagle Iggy Boy, tutor paano ba ito basahin? Kilat at Jarel Almazora mga kapatid. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito sa ating mga review. Unahin natin si Iggy Boy. Bro, salamat ka, bro. Salamat pala sa mga nanonood natin, no? Sa amin ni Bro Jared, no? Marami ka pang malalaman, Bro Jared, no? Marami ka pang maraman. At salamat rin sa kang Bro Rasha, no? Sa susunod, pwede niyo akong i-message, no? Patutunayan ko na Bro Jared, no? Ang water baptism, no? Hindi mo kasi nagiba yung religion. At salamat sa lahat ng mga ligtas na diyan, no? Mga Baptist, alam ko, no? Iba rin ang denominasyon namin, no? Grace Gospel, no? Yun lang ibang kaibahan natin, yung water baptism lang. At salamat, no? Sa mga faith alone dyan, dahil alam natin ang kaligtasan, no? Hindi lang magiba yan, no? At yan lang, Bro Rasha. Okay, bro. Meron ka bang page, bro, or group or YouTube channel? Baka gusto mo silang imbitahan? Sa Facebook ko lang, Bro Rasha. Sige. So siguro kung gusto niyo suportahan si Brother Eagle, Iggy Boy, meron naman pwede niyo i-follow siya sa kanyang profile, nandiyan naman. Bro, Jared, pasalamat ka din, bro. Ayun na, magandang gabi lalo dito sa ating moderator. Salamat kapatid na Rasha. Maayos na natutupad yung kaayusan sa 14:40 ng unang Korinto. Pati dito sa ating kadebate sa Pastor Rotot o Pastor, sabi niya marami daw ako malalaman. Panoodin mo na lang yung debate kung sino nagkanda ipit-ipit sa atin na parang sinabit sa hangir. Ngayon mga kapatid, suporta tayo kay Father Darwin. I-follow natin pati yung mga kapatid. Si kapatid na Carlo, si kapatid na marami, hindi ko na maisa-isa, pero suportahan natin ang punto per punto sa YouTube at i-follow rin natin si kapatid na Rasha Vista at ang mga kapatid na Katoliko. At ikaw, R.A. Puentes, galit na galit ka sa akin, ha? Nako, baka napapakagat ka na sa brick mo, R.A. Puentes.
O sige, ayun na lang, kapatid na Rasha. Magandang gabi sa inyo at pag-ibig nawa ang manatili. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat na naniniwala sa atin at please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV. At kung gusto yung sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Iggy Boy at si Brother Jared at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong nalalapit na debate. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform at syempre sa lahat ng kondisyon ng ating mga debatista. At mga kapatid, please follow me sa aking Facebook, Russia TV mga kapatid, at yung aking mga podcast din, subaybayan nyo. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.